Huling Sabado bago magpasko at pero po sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, may problema pa rin sa biyahe pa Bicol at hirap ding makabili ng tiket. Silipin po natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Jonathan Andal. Jonathan? Pia, kung makikita mo sa likod ko, siksika na rito sa PITX. Kahit po dun sa labas ng terminal, yung pila papasok sa main entrance, napakahaba na po sa mga oras na ito. Kung kayo po ay papunta ng Bicol, pahirapan na po yung pagbili ng ticket. Pero pwede po kayo magbaka sakali bilang chance passenger kasi may mga bus naman na dinadagdag. Yun nga lang, sobrang tagal ng hintayan. Yung isang nakausap ko, 5 oras pumila bago nakabili ng ticket. Mahaba at matagal ang pila ngayon ng mga biyaheng Bicol sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Fully booked na kasi ang mga bus hanggang December 24. Kanina pa, mga 2 hours na yata kami dito. Hindi ko pa alam kung makakasakay kami. Si Melanie, 5 oras inabot bago nakabili ng ticket. Mas mahal ang binili niya ngayong ticket dahil premium bus na ang kanyang nakuha at point-to-point pa papuntang Tabaco, Albay. Talagang i-grab ko na makauwi lang. Pati sa mga bus terminal sa EDSA, matagal din ang hintayan ng mga pasahero dahil hindi agad makabalik sa Maynila ang mga bus galing Bicol. Lahat ng mga buses na dumadating dito sa Manila, puro delay po. Ang epekto dyan sa mga chance passengers o sa mga regular passengers namin, nag-aantay po sila. Wala rin maibiyahe ang bus company na ito sa Sampaloc, Maynila. Sa ngayon, batero sa mga dumating na bus, inaabot ng 18 to 20 hours bago makarating ng Naga. Dahil sa matinding traffic dito sa may parting Lupi, Andaya Highway. Ang traffic sa Bicol medyo problematic, no? Dahil nga may mga highways na mga na-damage ng bagyo. Itong holiday na to baka hindi na natin masolusyonan kaagad, no? Kaya yung solution nga ay naghahanap ng alternate roads, no? Sa Manila Northport, nag-inspeksyon si Transportation Secretary Jaime Bautista sa Pantalan, pati na sa loob ng isang barko. Fully booked na rin hanggang December 24 ang mga biyahe ng barko, lalo na ang papuntang Cebu at Bacolod. Kung babiyahe pagkatapos ng Pasko, tumawag muna sa hotline o i-check online ang website ng shipping line kung may available tickets bago pumunta sa Pantalan. Huwag na po mag-take ng chance or maging chance passenger po sa Pantalan. Huwag na po sila pumunta dito kung wala pa silang ticket. Nag-inspeksyon din si Bautista sa NAIA Terminal 3. Marami mang pasahero, mabilis naman ang pila sa immigration. May nag-inspeksyon, maluwag yung airport natin. Tignan natin mamaya pagka wala na yung nag-inspeksyon. Inanunsyo rin ni Bautista na pagpapalitin na ng pwesto ang screening at immigration sa susunod na taon bago magsimana Santa. Ibig sabihin, mauuna munang i-screen ang mga bagahe bago humarap ang pasahero sa immigration para kung may masita sa x-ray machine na bawal pero mahalagang bagay, pwedeng iwan sa kasama. Pag merong mga items na hindi pala dapat ipasok, no? Kung nakadaan ka na ng immigration, kung i-confiscate na lang yan, no? Samantalang kung hindi ka pa dumadaan ng immigration, nakita na hindi pala pwedeng ipasok, pwede mong tawagan yung iyong mga kasama, ipagbilin mo sa kanila. Pinalawak na ng pamunuan ng kalsada sa arrival area ng Terminal 3 para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Binawasan ng parking space doon para madagdagan ng 2 linya ang kalsada. Ayon kay Bautista, 150,000 na pasahero kada araw ang inaasahan sa NAIA ngayong Christmas rush. Pia, alam mo, kada oras nasa 10,000 pasahero ang nadadagdag dito sa terminal ng PITX. At ayon sa pamunuan ng PITX, as of 5 p.m., nasa 143,000 na yung mga pasaherong dumaan dito sa terminal. Ang payo po ng PITX sa mga pasahero, huwag po kayo magdadala ng mga paputok at pailaw dahil bawal po yan ibiyahe sa mga bus. Yan muna ang latest mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Pia. Jonathan, malinaw yung naging paalala doon sa Northport. No? Balikan ko lang yung sinabi nila doon na kung walang ticket, kung hindi pa nakapag-book, wag nang dumiretso doon sa pier. Pero ibig ba sabihin nito, hindi na papapasukin ang mga walang ticket o yung mga chance passenger? I-accommodate pa rin naman sila, Pia, doon sa may terminal. Pero ang sabi nga nung pamunuan nung isang shipping line na nakausap natin,
para din sa seguridad at para sa convenience ng mga pasahero, wala naman kasi silang matutulugan doon na maayos, mga upuan lang yun doon. So kung doon sila maghihintay ng kanilang ng biyahe ng barko, mahihirapan lang sila. Pero tatanggapin naman sila ng terminal kung sila'y pupunta doon at maghihintay ng biyahe ng barko, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Jonathan.